Hi guys, welcome to Light C Tutorials. So ang problem natin ngayon is determine the resultant of the two position, magnitude and direction acting on the pin. Scale 1 inch is equal to 100 pounds. So ito yung problem natin guys. So meron tayong force A equal to 100 pounds at 40 degrees. Then sa kabila, meron tayong force B equal to 200 pounds at 20 degrees. So, gagamitin nating method dito guys is parallelogram method. So, ang materials na gagamitin natin is protractor at saka roller. So, gagamit din tayo ng roller guys. So, bago tayo magsimula, ituturo ko muna sa inyo kung paano natin gagamitin ang roller. So, base sa scale, dapat gagamit tayo ng inches. So, ito yung gagamitin natin guys. So, sa pagguhit natin, gagamit tayo ng inches. Then, magsimula na tayo. So, una natin gagawin is, guguhit tayo ng horizontal line. So, itong line na ito guys is, ito yung gagamitin nating reference line para sa mga angle natin. So, ito yon. Then, ang sunod natin gagawin is, maglagay tayo ng origin. So, dito natin ilagay. So, ito yung origin guys. Ito yon, ito. So, then, dahil meron na tayong origin, pwede na tayong magsimulang magguhit. So, unahin natin ang force B. So, gagamit tayo ng protractor. So, sundan nyo lang guys, kasi ituturo ko dito kung ano ang step by step na pagguhit using parallelogram method. Kasi sa iba, hindi nila ito tinuturo ng maayos. Minsan, parang sinushortcut lang nila. So, dito guys, ipo-point natin sa center yung origin, sa center ng protractor. So, ito na yun guys. Tapos, hanapin natin ang 20 degrees. So, magbibilang tayo. So, ito yung 20 degrees. Then, lagyan natin ng kunting guhit para hindi mawala. So, yan. Then, ang susunod natin gagawin is, guguhitan natin ng guideline. Parang guide lang siya guys. Light lang siya, light. Kasi hindi pa natin nasukat kung anong sukat ba ang force B. So, guguhit lang muna tayo ng guideline. Light lang siya guys, light. So, ito yun. Hindi muna natin idiin ang pagkaguhit. So, ito yun guys. Then, ito na yun. So, next natin gagawin is, magsusukat na tayo ng force B. So, ang material na gagamitin natin is roller na. So, gagamit na tayo ng roller. So, since ang scale na gagamitin natin is inch, so, ito yun guys. Ito. So, base sa problem, yung force B daw is 200. So, meaning, ang gagamitin nating inch, ang sukat natin is 2 inches. Kasi 1 inch is equal to 100. So, kung 200 siya, magiging 2 inches siya. So, ito yun guys. Mamarkahan natin kung saan yung 2 inches. So, dito yun. Then, pwede na tayong gumuhit ng force. So, pwede na nating idiin ang pagguhit. So, sundan nyo lang guys para matutunan nyo guys. Ito yung step by step na pag-discuss. Hindi ito madalas dinidiscuss ng iba. Maraming nahihirapan dito guys. So, sundan nyo lang. So, ito na yung force B. So, lagyan natin ng force B is equal to 200 pounds. So, ito yun guys. Then, ang angle niya is 20 degrees. So, ayan na guys. Tapos na tayo sa force B. Then, dito naman tayo sa force A. So, ganun pa rin.
lagay natin yung center ng protractor sa origin natin. So, kailangan nakalapat siya ng mabuti guys para hindi tayo magkamali. Kahit kunting mali lang yan, wala na. Di na natin makuha yung tunay na sukat. So, since 40 degrees siya guys, yung first A, so, ito yung 40 degrees. So, maglalagay muna tayo ng guhit na maliit. Then, maglalagay tayo ng guideline. So, light lang siya. Kasi di pa natin alam kung hanggang saan yung sukat ng force A. So, light lang siya guys, light. Ganyan lang. Then, ngayon, since mayroon na tayong guideline, so, susukatin na natin yung force A. So, base sa scale, 1 inch is equal to 100 pounds. So, kasi 100 pounds siya, so meaning, 1 inch yung sukat niya. So, ito yon. So, 1 inch, ito yun guys. Then, yan na, susukatin na natin. So, 1 inch din. Pwede na tayong gumuhit ng force A. So, ito yon. Ito yung sukat ng force A. So, pwede na nating idiin ang pagguhit. Kasi sure na tayo na ito yung sukat ng force A. So, idiin na natin. Ayan. So, lagyan natin ng arrow. Then, lagyan natin ng ito yung force A. So, if A is equal to 100 pounds. Then, ang angle niya is 40 degrees. So, lagyan natin ng 40 degrees dito guys. Kasi 40 degrees. So, ayan na. Then, ang next na gagawin natin, ang goal natin guys is, kailangan makaguhit tayo ng parallelogram. So, i-explain ko muna sa inyo guys kung anong mangyayari bago tayo guguhit sa baba. So, ito yung mangyayari guys. Sundan nyo lang guys, matutunan nyo to. Napaka-importante nyo guys. Napaka-importante to guys para sa inyo. Kasi parang basic to siya guys, basic. So, ito yung gagawin natin. Kailangan maging parallelogram siya. So, ganyan. Ayan siya guys. Tapos, ito yung resultant. So, ito yung susukatin natin kung ano ang sukat ng resultant. So, ganyan ang magiging forma niya guys pag naging parallelogram na siya. So, ngayon, ang goal natin is, paano natin maabot itong figure na to kung hindi pa natin alam ang mga degrees dito guys. So, ituturo ko sa inyo kung paano ba to sukatin. So, ngayon, ang technique dito guys is, maglagay tayo ng parang horizontal line. So, parallel sa horizontal line natin sa ibaba. So, 'di ba? Pag 40 degrees magiging 40 degrees din dito, guys. Oh, 'di ba? Parang reflex angle yata ang tawag diyan. Then, since 40 degrees siya, dito naman 20 degrees kasi parallel siya sa kabila sa force B. So, meaning, the total angle is 60 degrees. Nasundan nyo ba, guys? So, meaning, pwede na tayong mag-continue ngayon kung para sa parallel natin sa force B. So, ito yung origin natin. So, kasi head to tail siya guys. So, dapat doon na tayo mag-origin sa head niya para sa pagguhit natin ng parallelogram method. So, ito na yun guys. Sundan nyo lang. Ito. Then, susukat tayo ng 60 degrees. So, bibilang tayo. So, ito yon. Dito tayo magsimula pa counterclockwise. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60. So, ito yung 60 degrees. So, guguhit lang tayo ng konti. So, ito yon. Then, maglagay muna tayo ng guideline. So, light lang siya guys. Di muna natin idiin. So, ito yon. Light lang siya. Kasi di pa natin nasukat. Then, so, di ba parallel siya sa force B.
So, kailangan parallel siya. So, parallel na siya guys kung tingnan nyo. Then, susukat tayo ng 2 inches. Gaya rin sa force B kasi parallel siya. So, ito yon, susukat tayo ng 2 inches. So, ito yon. Pwede nating idiin ang pagguhit. Kasi sure na tayo sa sukat ng parallel ng force B. So, ito yon guys. Broken lines lang siya. Broken lines. Kasi, parallelogram method lang naman to. So, ito na yun guys. Dito siya. Yan. Diyan siya. Hihinto. Then, pwede nating i-connect diretso sa head ng force B. Kasi, automatic na yan guys. Automatic na yan siya. Magiging parallel din sa force A pag i-connect natin yan. So, pwede na natin i-connect. I-connect kahit hindi na natin i-angle pa sa protractor. Kasi, automatic na yan. So, connect na lang diretso guys. Ayan na. So, nagiging parallelogram na siya guys. So, ngayon, ang problem is, ano ang sukat ng resultant? So, ngayon, pwede na nating sukatin kasi nakagawa na tayo ng parallelogram. So, una kong gagawin is, maglagay muna ako ng guideline para sa resultant. So, ito yun guys. Then, ngayon, para masolve natin ang resultant, pwede na nating sukatin. So, susukatin na natin. So, base dito sa sukat guys, makakome up tayo ng mahigit siya sa 1 inch. Kailangan din marunong kayong magbasa ng inches. Kasi maraming hindi marunong magbasa nito guys. So, bibilangin nyo lang kung ilang guhit yung sobra sa 1. So, base dito sa guhit, so, makikita natin na magiging, ano siya guys, 11 mahigit, may point pa siya. So, tansyahin na lang natin yung point. So, isulat natin, R is equal to 1 inch and yung sobra niya is 11.7 over, mag-over tayo guys ng 16. Ano ba yung 16? Yung 16 guys, ito yung guhit, total na guhit ng 1 inch. Kung bibilangin nyo lahat yan, mula 0 hanggang 1, ang total na guhit niyan is 16. So, kaya nag-o-over tayo ng 16. So, ito na yun guys. Then, para maging force na siya, i-multiply natin ng 100 pounds. So, dapat i-multiply natin ng 100 pounds base sa scale na nakalagay sa problem. So, ang result is 173.1 pounds. So, ito na yung resultant niya guys. Nasukat na natin gamit lang ang parallelogram method. Kahit hindi pa natin siya i-solve ng mano-mano. Roller lang at saka protractor. Then, next is direction. So, kung ilang degrees ba siya. So, ilapat lang natin sa origin yung center ng protractor. So, ito yun guys. So, base sa guhit natin sa resultant, saan siya nakapoint? Nakapoint siya sa 50 degrees. Ito yun guys. So, 50 degrees. So, meaning, ang angle niya mula sa horizontal line is, ang angle niya is ito. Theta is equal to 50 degrees. So, ito na yun guys. Tapos na tayo. Nakuha na natin ang resultant at saka yung direction niya, magnitude at direction.